OFW ka ba o may plano ka mag-abroad bago umalis? May tanong po ko sa iyo. Handa ka na ba talaga o kita lang ang iniisip mo? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba may 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho abroad at umaabot po sa $30 billion ang remittances taon-taon. Malaki pong oportunidad, malaki ang pwedeng kitain, pero siyempre, bago natin gawin yan, pag-usapan muna natin lalo na sa mga hindi pa nakakalayag o hindi pa umaalis. Pag-usapan natin ang pros and cons. Pros, siyempre mataas ang kita. Dollar and foreign currency. As of recording time po ngayon, pumapalo na po ng $1 is equivalent to 60. O, di ba? So, ika nga, mataas ang earning potential. Pangalawa, chance na makapag-ipon para makatulong sa pamilya. Napakataas. Kasi syempre naman, doble o triple pa ang sweldo kumpara sa ating bansa. Pangatlo, may global experience at skills. Nagiging mas competitive ka international level na syempre dumadami ang connection mo, yung parang level of competence mo, natututo ka. Pero may cons. Ano yung cons? Una, matagal na pagkawalay sa pamilya. Hindi ka present sa birthdays, emergencies, important moments. Yan, mamimiss mo lahat. Pangalawa, may mental and emotional stress. Yung tinatawag na homesickness, pag ikaw ay nasa barko, seasickness, pagod, pressure, wala kang makausap minsan. Pangatlo, financial pressure. Kapag OFW ka, nakakalungkot man, ikaw ang inaasahan na magpadala dito, padala doon. Di ba? Kaya minsan, wala nang natitira para sa sarili. Pang-apat, walang kasiguraduhan sa trabaho. Kasi contract-based, di ba? Kung ika nga walang permanent security, pwedeng mapauwi anytime. Pwedeng maintriga, di ba? Kaya bago ka umalis, tanungin mo muna sarili mo. Alam mo ba kung ano yung goal mo? May plano ka ba pagdating na kumita ka sa pera? Ilang taong ka mag-abroad? Ilang taong ka? Ika nga magtitiis. Kasi kung wala pa, wag muna. Sagutin mo na itong tanong na ito. Pag nasagot mo, tsaka ka mag-isip kung ang OFW ay para sa iyo o hindi. Sana nakatulong po itong episode na ito at nakapagbigay ng linaw po sa inyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.